Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So ito may kontrobersiya yung tungkol do sa pelikulang Quezon na yung sa pelikula na Quezon na pinortray ni Jericho Rosales, no? Ang nakalagay kasi dito, ah hindi naman kung sino ang hindi naman kung sino lang ang lolo ko. Pinano ng apo ng dating Pangulong Manuel L. Quezon na si Enrique Ricky Quezon Avenceña ang umano'y paninira sa reputasyon ng kanyang lolo sa historical film na Quezon. Sa isang social media post, ikinwento ni Avenceña ang pagkompronta niya sa direktor ng pelikula na si Gerald Tarog at lead star na si Jericho Rosales sa isang question and answer session matapos ang screening sa Makati netong Huwebes, October 23. My only question was to direct Tarog. Was the film political satire or not? 'Di ba? Parang feeling niya satire yung movie eh. When you say satire, parang ano ba meaning ng satire? Yung intentional na parang iba yung dating. Parang may gustong palabasin na in a humorous way, parang ganon. Tama ha? Tingnan nga natin yung satire. Sometimes may mahirap i-explain satire. Kahit alam mo yung meaning. Satire meaning. The use of humor, irony, exaggeration, or ridicule to expose and criticize people's stupidity. Parang yun ang nafi-feel nung apo ni Quezon. Kasi parang alam ko may nagva-viral na post yan na nasabi daw ni Quezon kasi na mas gusto niya daw mamuhay daw sa mas gusto daw na mamuhay daw sa ilalim ng pamumuno ng kapwa Pilipino kahit na mala-impyerno kesa sa malalangit na pamumunuan ka daw ng dayuhan. Parang ganon. Something like that na parang dumating sa time ngayon na parang mali yung sinabi ni Quezon sa speech niya or sa quotation niya kasi nga naman sa panahon ngayon dahil Pilipino ang kapwa Pilipino natin na namumuno sa atin. Parang lalong naging mahirap ang bansa natin kasi nga ang daming corruption, 'di ba? So yun yung sabi ko satire. Di nagbibiro lang pala kayo. Sabi ganoon. My only question was direct to Tarog. Was the film political satire or not? He said yes. But tried to wiggle away from the question saad niya. Sabi ko satire. Di nagbibiro lang pala kayo. At this point, Jericho Rosales stood up and told me to stop talking. That other people had questions, so ayaw nila marinig ang opinion ng isang direct descendant. Dagdag pa niya. Ito yung nangyari Yung mga nilagay namin sa script are based para naman kung forthwith pinahahaba yung definition. Ang tanong, was it a political time? Yes. Yes. So nagbibiro ka lang pala? No, the topic is serious. Indeed, but the treatment, nagbibiro ka lang. Yun ang translation ng satire, di ba? Joke lang. It's joko serious, so you can tell a serious story through laughter. So I understand. But satire, how do you define satire? Kasi yung music major kayo, di ba? Hindi ba na-opera ito ginawa nyo? Historical film. So, if you say satire, that means, joke lang pala. Oo nga. Parang exaggeration or humorous. Joke lang pala? We will leave that to the audience to decide if it's satire or not. Hindi. Director, nasabi mo na satire Siguro nabigla ka lang nung tinanong kang gano'n, no? Kasi dito sa umpisa, nasabi mo ng satire yung movie. nilagay namin sa script are based Para naman kung forthwith pinahahaba yung definition. Ang tanong, was it a political time? Yes.
Yes. So, Diba? nagbibiro ka lang pala. No, the topic is serious. Indeed, but the treatment, nagbibiro ka lang. Yun ang translation ng satire, di ba? Joke it's- lang. It's joke or serious, so you can tell a serious story through laughter. So I pwede. understand. But satire, how do you define satire? Kasi yung music major kayo, di ba? Hindi ba na-opera ito ginawa nyo? Historical film. Oo So, nga. if you say satire, that means, ay, joke lang pala. So, yeah, matatanggap ka, joke lang pala. We will leave that to the audience to decide if it's Satire or not. something that they would want to process. But is it later. satire? Because I have receipts. Dala ko resibo eh. May friend, si Ed Rocha, the money man behind this. Di ba? Sila Fernando Ortigas, dati, no? Pera nila. Hindi pera nila Nando. Well, sila mga producer nila, di ba? So, may friend si Nando sa kanyang Viber. Nag-comment yung ate ko, our only third generation Quezon, si Aurora Quezon Rodansenya, ate ko, sa stage na katira. Nag-comment ang ate ko, enhorabuena, congratulations. Ed, kasi kaibigan namin yung mga Rocha eh. So, ang sagot ni Ed, sabi, is it coming to the US? Yes. Ang sagot ni Ed, prepare yourself. This is a political satire. So, ibig sabihin, alam ni Ed, na sinalaulan nyo ang alaala ng aking lolo. That you did not do him right, and that he does not have the moral nor the artistic integrity to stand by this product. If he will say it was a satire, and you admit it is, Yes. okay, so satire. So huwag natin pagpapaniwalaan. Joke pala ito. It's a joke. It is satire. Teka, ito, di pa ako tapos eh. Ano naman? With all due respect, sir, Oh. I understand the feelings, but this is a Q&A for everyone. Okay, And so we cannot- my question has been answered, so let me finish. We are giving everyone a chance because everyone paid. Hey, dude, listen to this. Sir, I You're will- jumping around. No. No, listen to me. We're gonna listen. Kakainitan na. Oh, There's a space and time. Jericho, huwag mo akong ganyan, ha? No, sir. Because Umupo ka, patapusin mo ako. 1 minute, I'm done. It's just sit down and shut up. Okay? Let 1 minute, sige. Give 1 other minute. people the 1 minute. chance. Yes, okay. We already Everyone, have the floor. we Okay, so respect this your no more feelings. question. May we request This I the tell you all. person who wants to ask the next You question? have opened the Yes, sir. Pandora's box. We Oh, okay naman, di ba? already answered. Just a minute na lang daw. Oh, 1 minute naman eh. Naghanap sila na iba magko-question pero mas gusto nilang magtanong itong direct descendant ni Quezon. I have watched this the third time in the week. Nung umpisa, okay pa ako. And then I've seen all the comments and all the passion on media, on social media. So what you have opened, Mr. Taro, is a Pandora's box. Marami mga Pilipinong bata ngayon hindi naman nag-aral. Alam ba nyo that we got women suffrage before France? Alam ba nyo na mismo Hacienda ni Quezon, pinamahagi niya? Libre? Teka, hindi pa ako tapos. Yes, sir. Kakainin mo yung 1 minute ko eh. I have 45 seconds. Kung hindi nyo alam yun, i-research nyo. I-research nyo lahat. Sapagkat ito para inaamin naman na joke lang eh. Okay? So, ikaw, Mr. Tarot, at lahat kayo, hindi nyo alam ito binuksan nyo. Ang dami nagsasabi sa social media, ay, mali pala si Quezon, dapat naiwan lang tayo sa mga Amerikano. Ganon? Oh, ganun nga yung naririnig ko. Anyway, hindi nyo alam ang ginawa nyo. Dahil kayo, gusto nyo kumita ng pera, gusto nyo sumikat, sinalaula ninyo ang alaala ng isang pamilyang nagbuwis ng buhay. Ang lola ko, inubos yan. Kasama ng tita baby ko. Kasama ng unang asawa ng nanay ko. Pinaslak yung mga yan dahil hirap na. Anyway, yun, tapos na ako. Mahiya kayo. Ngayon, eto sinachannel ko ngayon ang aking lolo sa pagsabi ko sa inyong ito. Punyeta kayo mga putang ina nyo, kupal kayo! Thank you, sir. Well, ako naman, hindi ko naman masisi na ganun siya. Kasi nga naman, hindi pa lang doon sa movie, hindi pa siya sa movie, no? Sa social media pa lang, kumakalat na yun eh. Na para bang ang nangyari, nag-ask si, ang na-highlight dun sa career ni Quezon City, ni Manuel L. Quezon, parang sa dami-dami ng ginawa niya, hindi natandaan. Ang natandaan lang ay yung nag-ask siya ng
independence sa Amerika na hindi pa handa ang Pilipinas. Parang yun ang pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong na yun nga nasabi ni Quezon na I'd rather live daw in hell under the management of basahin na nga natin. Baka magkamali ako ng quotation eh. Quezon. Manuel Quezon. Manuel L. Quezon. Ay, sorry. Medyo mali yung pagkakaano ko. Ang sabi kasi ni Quezon, I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by Americans. 'Di ba? Yun ay strong statement daw ng patriotism and support for self determination. Kasi nung time na yan naniniwala si Quezon na kakayanin ng mga Pinoy. Pero yung pala, nagkaroon ito ng ibang meaning sa panahon natin ngayon. Na sinasabi ng mga tao, 'di ba? Mali yung ginawa ni Quezon na nag-ask ng independence sa Amerika. No? Na sinasabi nung iba, siguro kung hindi inask yung independence na yan, katulad tayo ng Hawaii ngayon, ng Saipan, 'di ba? Under ng Americans. Pero inask ni tinamo daw ang buhay natin ngayon. Naging hell. Parang si Quezon ang sinisisi nila, 'di ba? Kung sisisihin si Quezon nga naman, parang masakit nga naman yun sa sa mga descendant ni Manuel L. Quezon. Parang nga namang parang ang lilitaw ay mali talaga yung lolo nila. No? Parang hindi na foresight ng lolo nila na ganun yung mangyayari sa Pilipinas. Na pamumugaran tayo ng mga corrupt at Parang ang gusto nila mangyari, magkaroon ng ibang focus yung film. Mas maipakita yung ibang, although na hindi ko pa napapanood yung film, lalo tuloy ako naging interesado doon sa pelikula. Parang may mga bagay na hindi in-include na mahahalaga. Katulad yung sinabi niya na pinamigay yung mga hasyenda ng libre daw sa mga tao, yung mga ganon. Pero kasi sa paggawa kasi ng movie kasi, wag nating kalilimutan na yung mga director kasi may tinatawag na creative freedom pa rin. Na para, alam mo yun, para lang maging maganda yung presentation. Parang ganito yan 'di ba? Manonood kayo ng 90s action movie. Let's say movie ni Epemaco Velasco, kilala niyo yun? Yung NBI, ginawa ni FPJ yun, Doon sa Epemaco Velasco na NBI, may mga portrayal doon na, alam mo yun, yung hindi na makatotohanang barilan, yung tatalo na biglang batalo na gano'n, na hindi naman nangyari sa totoong buhay yon, kaya lang nilalagyan ng konting spices ng director para maging interesting siyang panoorin. Pero sa katotohanan, nandun naman yung totoong pangyayari. 'Di ba? Ang isa sa pinaka-controversial na movie ganyan yung kay William Wallace yung Braveheart yung kay Mel Gibson. Na sobrang layo daw ng totoong istorya kay William Wallace. 'Di ba? Kaya sometimes hindi delikado kasi gumawa ng ganyan. Kailangan talagang mas lamang yung pagiging authentic ng movie kaysa doon sa cinematic value. Kasi pag pinalabas yan yung magiging batayan na ng mga tao ngayon 'Di ba? Hindi na sila magbabasa ng libro. Malay lang ba nila doon sa mga nangyayari? Mas maganda kasi yung pinapanood mo na lang na
ang pag pinapanood kasi movie, ini-spoon feeding yun eh. 'Di ba? Mas ano yun, mas hindi nakakatamad yun kaysa magbasa ka. Kaya sana mag-iingat kung ano yung gagawin. Kasi once na ginawa mo na yan at pinublish mo na yan sa public, hindi na pwedeng bawiin yan eh. 'Di ba? Anyway, yun lang naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.